Dahil putok na ang 81 million US dollars money laundering case sa Pilipinas, natatakot ang grupo ng OFW sa malaking epekto raw nito sa remittances nila o perang pinapadala sa mga pamilya dito. Hindi raw kasi malayo na pagdudahan ng mga dayuhan ang mga bangko at remittance company na mula sa Pilipinas. Pangamba pa ng grupong migrante, baka tumaas ang service fee o remittance fee na sinisingil sa mga OFWs. Magtaas lang daw kasi ng $1 ang charge, may malaking epekto na sa OFWs at kaanak na nasa Pilipinas. Ang agam-agam na ito, di na raw dapat pang lumala ayon sa chairman ng Philippine Veterans Bank at dating Finance Secretary Roberto De Ocampo. Mungkahi niya sa Senado, gawing executive session ang pagdinig sa money laundering case. Doon ako may concern na yung international, hindi nila naiintindihan ang ating democratic processes dito at baka gumawa sila ng konklusyon na mali na makakasakit sa buong sistema natin. Dapat din daw palawakin ng AMLA at pag-aralang mabuti ang bank secrecy law ng bansa. Nangangailangan palakasin yung ating tinatawag na bank secrecy law upang yung mga gumagawa ng krimen na ganyan ay hindi basta-basta na lang makakatago at sasabihin kasi may bank secrecy law, wala kang magagawa. Suportado naman ng Department of Finance ang pagpapalawak ng sakop ng AMLA, partikular sa mga casinos. I support expanding the coverage of AMLA, not just to casinos, but I've been advocating, for example, making tax evasion a predicate crime. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras.